Ika-siyam na usapin na tayo. Yun, kondisyon. Tapos na natin yun. Okay, kasampu na ngayon. Okay. Bago natin ipagpatuloy, meron lang ako naalala nung last na arguments natin na may kaugnayan dito at nagbigay tayo ng senaryo na kung saan kabahagi ng pinag-uusapan na kondisyon ang pagiging nasa kalagayan ng may tahara sa pamamagitan ng tubig ng taong magpupunas. Tama? Okay, na sinasabi natin na kinakailangan para magiging valid ang pagpunas mo, kinakailangan ang tahara na pinanggagalingan mo ay sa pamamagitan ng tubig at hindi sa pamamagitan ng tayammum. Okay, nagbigay tayo ng senaryo. Okay, at ito ay mayroong dalawang senaryo. Unang senaryo, mga kapatid, ikaw ay nagwudu ka. Pagkatapos magwudu, makinig mabuti kasi tatanungin ko kayo ngayon mamaya isa-isa. So, hindi nakikinig. Okay? Pagkatapos magwudu, sinuot mo ang medyas. Pagkatapos magsuot ng medyas, ay na-invalid ang wudu mo. Gusto mong magwudu, walang tubig. So definitely, ikaw ay magtatayammum. Tama? Tapos, ang tanong na ito, valid ba sa pagkakataon na ito na ikaw ay magpunas? Okay, sabihin natin, nagtayammum ka. Okay, nagtayammum ka. Pag nagtayammum ka, na-invalid ang wudu mo. Na-invalid yung purification mo sa pamamagitan ng tayammum kasi nautot ka. Halimbawa, right? Nautot ka. Tapos biglang nagkaroon ng tubig. So definitely hindi ka na pwede magtayammum kasi may tubig na. So sa pagkakataon na ito, magwudu ka. Tapos ngayon ang tanong, sa pagwudu mo, valid ba na punasan ng medyas mo? Since na ang pinanggalingan mo is tayammum. Yan ang unang senaryo. Okay? Pangalawang senaryo, walang tubig. Di ba? Tapos, magtatayammum ka. Nagsuot ka ng medyas. Pagkatapos, ngayon, na-invalid ang purification mo. Tapos, nagkaroon ng tubig. So, definitely, ikaw ay magwudu ka. Ngayon, sa pagkakataon na ito, pupunas ka ng medyas. Valid ba ang pagpunas sa medyas sa pagkakataon na ito? Okay. Sa unang senaryo, ha? Hindi valid. Bakit? Okay. Bago natin pag-usapan yung first scenario. Second scenario tayo. Second scenario, valid ang pagpunas? Hindi. Hindi valid. Kasi bakit? Kasi may tubig na. Okay? Tayammum mo, galing sa tubig. So, sa unang senaryo, o sa pangalawang senaryo, hindi valid ang pagpunas ng medyas sa pagkakataon na ito. Kasi nga, yung pinanggalingan mo, originally, galing ka sa tayammum. Diba? Naging malinis ka, galing ka sa tayammum, sa pamamagitan ng tayammum, at nagsuot ka ng medyas. So, invalid ang pagpunas sa medyas sa pagkakataon na ito. Mga kapatid, kung sakaling magpupunas ka ng medyas due to the existing of the water. Kasi nga, originally, yung tahara mo na ginawa mo ay tayammum. Okay. Sa sinabi natin last week, hindi valid. Okay, babawiin ko na yon. Kasi ay nag-research ako, tapos nabasa ko sa kitab ng mga kitabul fiqh, ay magiging valid. Kasi bakit? Kasi ang original na pinanggalingan mo is tubig. Bago ka nagtayammum, nagtubig ka muna. Ha? Pwedeng bawiin ng ano. Wala mo kasi pwedeng mabawiin ng kaul. Kaya nga, kailangan linawin yon. You know?
Ha? Actually, nagkasundo sila. Na sa unang senaryo, valid ang pagpunas ng medyas. Kasi original na pinanggalingan mo is ang tubig. Okay? Kasi, saka ka lang, kumbaga, continuous yun. Saka lang na-insert yung tayammum, ika nga. Pero originally, bago magtayammum, ikaw ay nagtaharas magitan ng tubig. You know? Okay? So, valid. So, sa pangalawa, hindi valid. Kasi ang pinanggalingan mo originally ay galing sa tayammum. Ha? Oo. Oh. Shafi'i ako, Shafi'i. Okay, yun ang mga sinasabi natin kasi pag nalawa, may mga ano naman, pwede naman bawin yung sa mga dati na ano. Kaya, upgrade ko na yung unang opinion ko, ha? Okay. Of course, ipang-sampo na kondisyon na tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. 10th condition na. Ha? Wala si Kale. Wala si doktor, yung nagtitake note. Oh, wala na. Okay, ikasampo na 10th condition o issue na may kaugnay sa kondisyon, ang pagpupunas ay dapat para sa maliit na hadath. Okay, applicable only applicable with minor hadath. Pag sinabing minor hadath, anong ibig sabihin ng minor hadath? Yun yung mga pagkakataon na na-invalid ang wudu mo sa pamamagitan ng pag-utot, pagkatulog, pag-ihi, o anumang katulad nito na hindi hahantong doon sa major hadath o kaya doon sa pagligo o paggusol. You know? So, ibig sabihin, kinakailangan, pwede lamang ito, pwede lamang i-apply yung pagpunas ng medyas kapag nangyari ang minor hadath. So, pinahihintulutan ng pagpunas sa khuffain sa kaso ng maliit na hadath o hadath al-asgar sa Arabic, ngunit hindi ito pinahihintulutan sa malaking hadath o major hadath o hadath al-akbar. Okay? You know? Ibig sabihin, minor hadath, pwede yun, check yun. O, yan si scholar natin. Okay? Major hadath, okay, not applicable. Ibig sabihin, ang tinatawag na ang pagpunas o pagpahid ay hindi pwede mangyari kapag major hadath. Okay? At ano yung mga patunay mula sa sunnah, mula kay Safwan bin Asal, radiyallahu anhu, nagsasabi, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna idha kunna ala safarin an la nanzi'a khifafana 3 ayamin wa layalihinna illa man janabatin walakin min gha'itin wa bawlin wa naumin. Ibig sabihin, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-uutos sa amin kapag kami ay nasa paglalakbay na huwag hubarin ang aming mga khuf, ang aming mga medyas sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Maliban kung dahil sa janaba. Okay? Kalagayang nangailangan ng gusol. Ngunit hindi dahil sa pagdumi, pag-ihi, o pagtulog. Malinaw? So sa hadith na ito, mga kapatid, mapapansin natin ang hadith na ito, na kasaad na ang propeta sa Islam ay nag-utos sa isang traveler na huwag nilang hubarin. Ibig sabihin ba, yung pang hindi ba paghubad, kinakailangan, definitely talagang hindi ka maghuhubad? Ang ibig sabihin, ang punto ng hadith na ito, hindi ka pwedeng maghubad kapag may kaugnayan sa pagpunas. Maliban kung ikaw ay junub. Hindi nang ibig sabihin na, kung trip ko palang maghubad, hindi pwede kasi pinagbawalan tayo. Hindi pwedeng ganon. Hindi ganon ang interpretation ng hadith. Pwede kang maghubad, pero yun nga, napuputol na, sa tuwing huhubarin mo yung medyas mo, doon napuputol ngayon yung
duration ng pagpunas. You know? Duration ng pagpunas. Yan ay kapag, siyempre, mangyari lamang yan kapag, ganitong senaryo. Still na valid ang aking tahara, ang aking purification, ang aking tinatawag na tahara, habang ako ay naglalakbay. Okay? Valid, walang nangyaring invalidity. Tapos, hinubad ko yung aking medyas, kasi gusto kong magpalit ng medyas. Kasi Makati. Alam mo na, maarte tayo eh. You know? Makati tayo. You know? Now, ang tanong, nung sinuot ko na yung medyas, after na masuot yun, yung pangalawang medyas, after na masuot yun, na-invalid ang aking wudu. Tapos, magwudu ako. Sa pagkakataon ba na ito ay valid na punasan o hindi? Hindi. Ha? Tanggalin mo ang medyas mo? Bakit mo nasabing tanggalin ang medyas? So parang sinasabi mo na ang validity ng pagpunas ay nakakonect lamang doon sa unang medyas? Nung hinubad ba niya, yung wudu ba niya valid? Valid. Still valid pa rin ang wudu. Nagpalit lang eh. Valid yun, Ustad. Still na valid. Kung hinubad niya yung medyas, na invalid yung wudu niya, automatic kailangan niya mag-wudu ulit. So, valid siya. Sa'yo. Valid siya. Sa pagkakataon na ito, sinong nagsabi na invalid ang pagpunas ng medyas? Parang nag-agit last time nung tanong ni Renato. Oh. Na yung nag-ano siya, nag-suot siya ng medyas, tapos nakita yung baligtad, nabad niya, tapos nabalik mo na invalid. Kailan? Kailan ko nabang... First na ni Ustad yun. Nakarating na rin yung Kaya karating na ito. Kailan ko sinabi? Still na. Okay, still na valid yun kasi nasa kalagayan ka ng tahara. Nagiging valid lamang yun kapag na-invalid ang wudu mo. Pag na-invalid ang tinatawag na wudu mo, pag na-invalid ang tinatawag na wudu mo, tapos saka ka pa nag-ubad ng medyas para palitan ng medyas o maging parehong medyas, ay hindi na ito pwedeng punasan pa. Maliban lamang na hubarin mo yon, o muli mo hubarin para hugasan ang tinatawag na paa. Okay? Ha? May time. Mapag-usapan natin ang tinatawag na time limit. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Oh. Oh. Okay. Kung yung taharam, yes. Walang problema. Hindi naman na, ang paghubad ng medyas ay hindi nakakapag-invalid ng wudu. Yes. Ang issue na may kaugnayan sa paghubad ng medyas ay yung pagpunas ng medyas. Hindi yung validity ng tinatawag na wudu. Okay? Yes. Pag nagpalit ako ng medyas, yung validity ba nun, 24 hours a day? Mamaya na, yung validity. Masyado ang advance. Okay. Huwag ka kasi mag-absent para malaman. Okay. Pangalawa na dalil is mula sa ijma, mga kapatid. So, ang proof nito ay mula sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know? Nakuha kaya? At of course, ang ijma. Ijma, ibig sabihin, consensus ng mga ulama. You know? Na kung saan isinalaysay ni na Ibn Qudama, An-Nawawi, Ibn Hajar, ang pagkakaroon ng ijma ng mga scholar hinggil sa alituntuning ito. O walang issue dyan, ikali-11th na kondisyon, mga kapatid, o issue na may kaugnay sa kondisyon, mga alituntunin sa pagsusuot ng khuf sa ibabaw ng isa pang khuf. Ibig sabihin, doble yung medyas mo. Okay. Ito, okay?
Pag mas ng hoof sa ibabaw ng isa pang hoof. Okay? Ibig sabihin, doble yung sinusuot mong hoof. So, ito ay mayroong iba't ibang bahagi. Unang bahagi, ang nagsasagawa ng wudu, nagsuot ng unang hoof, pagkatapos ay ng ikalawang hoof, at pagkaraan ay nawala ng wudu. Okay? Ibig sabihin, ito nagsuot ng unang hoof mo, ayun na, pagkatapos noon ay sinuot mo yung pangalawang hoof mo, at pagkaraan ay nawala ng wudu. Sino man na nagsagawa ng wudu, nagsuot ng unang hoof, pagkatapos ay nagsuot ng ikalawang hoof, at pagkaraan ay nawala ng wudu, ang tanong, pwede bang magpunas ng hoof? O ng medyas? Pwede? Ha? Saan pwede siya magpunas? Doon sa una o doon sa pangalawa? Sa ibabaw ng una. O sa ibabaw ng pangalawa? Pinakaibabaw. O sino nasabi dito na magpupunas siya doon sa pinakaibabaw ng unang hoof o unang medyas? Ijma? Ijma ka. Baka si Khalid ito, Zahiriya to eh. Khalid. Ano sa palagay mo? Meron kang dalawang medyas. Pinagpatong mo. Tapos, na-invalid ang wudu mo. Okay? Na-invalid ang wudu mo. So, mag-wudu ka. So, ngayon, pagkakataon ito, pupunasan mo yung medyas. Ang tanong ngayon dito, anong ibabaw ang pupunasan mo? Yung unang medyas o yung ibabaw ng pangalawang medyas? Doon sa pangalawa. No. Nagkaisa, so walang sasalungat? Okay. So, maaari siyang magpunas sa pinakaibabaw na hoof, which is yung pangalawa. You know? Walang problema dito, mga kapatid. Yung sa ano, Ustad? Yung unang medyas sa ibabaw, pwede rin siya mapunas doon. Nandito yung detalyado. Okay, at kung napunasan na niya ang nakasuot na panlabas na hoof, at pagkatapos ay hinubad niya ito, pinahihintulutan ng pagpunas sa panloob na hoof kung ang dalawang ito ay naisuot sa kalagayan ng tahara. So, ibig sabihin dito, halimbawa nasa tahara ka, nagsuot ka ng dalawang patong na medyas. Pagkatapos nun ay nasira ang wudu mo. Okay, hinubad mo ang isa doon nakapatong. Okay, sabi natin, nasira ang wudu mo. Pagkatapos nasira, hinubad mo yung isang nakapatong. Tapos nagwudu ka. Sa pagkakataon na ito, valid ba ang pagpunas ng medyas? Yes, valid. Walang usapan. Kasi bakit? Ibig sabihin, pinasok mo ito na ikaw ay nasa kalagayan ng tahara. Okay. Okay. So ito ang pananaw ng karamihan ng mga scholar, Jumhur, ang mga Hanafiya, Malikiya at Hanabila, at ito rin ang lumang pananaw sa madhab ng mga Shafi'iyya. So lumang pananaw, pag sabing lumang pananaw, nung siya ay nasa Iraq. Okay? At ang dahilan, sapagkat isinuot niya ang dalawang hoof habang siya ay nasa kalagayan ng ganap na kadalisayan. There is no issue sapagkat naisuot niya ito na siya ay nasa kalagayan ng tahara. Okay? Ano? Hindi ko nakasalanan yun. Tapos, paulit-ulit. Okay, yan ang unang bahagi. Pangalawang bahagi, nagsuot sa unang hoof, pagkatapos ay nawala ng wudu. Nagpunas dito. At pagkatapos ay nagsuot ng ikalawang hoof. Nag-gets nyo yung senaryo? Okay. Nagsuot ka ng medyas. Of course, after the purification.
Pagkatapos nun, nawalan ka ng wudu. Okay? Tapos, nagpunas ka rito. Tapos, nagsuot ka ng ikalawang khuf. Ha? Paano kapag ang senaryo? Nagsuot ka ng unang khuf after ng wudu mo. Pagkatapos nun ay nawalan ka ng wudu. Okay? Tapos, nung nawalan ka ng wudu, hindi ka nagwudu ulit. Bagkus ay nagludyas ka ng pangalawa. Saka ka nagwudu. Ang tanong, valid ba? Nawudu nga ni, na-invalid nga ni yung wudu. Hindi siya valid. Katanggalin mo mga para mo mong sunod, pagawa ka magpunas. Oh. Para maintindihan ni ano, ito ganito ang senaryo, nagwudu ka. Pagkatapos nun, nagsuot ka ng medyas. Okay? Pagkatapos nun ay na-invalid ang wudu mo. Malinaw? At pagkatapos, nagsuot ka ng medyas. Tapos, after nun, saka ka pa nagwudu. Ang tanong, valid ba ang pagpunas no sa ibabaw ng pangalawang khuf? Ha? Valid? O sino sabing invalid? Sino nagsabing invalid? Ay, mag-isa lang siya. Masyadong matapang. Ha? Invalid, okay. Bayaw, invalid. Sa'yo, invalid. Sa'yo? Invalid. Okay. 3 versus against all odds. MashaAllah. Okay, since sa minority kayo, ikaw, i-justify mo, bakit invalid? Kasi, yung pagsuot ng pangalawang medyas ay hindi ka nanggaling doon sa tahara eh. Okay. Ang unang medyas na yung galing na doon eh. Oh, it makes sense. Okay? So pag naputo ka, tanggalin mo yung Ibaba yung pangalawa. saka ka magpunas. Oh, it makes sense. So ngayon, anong arguments nyo dito? Sabi nyo valid. Pangatwiran nyo ngayon. Sabi nyo valid. Ha? Oh, valid sa kanya. Oh. Pero ang arguments doon, yung original na yun, para doon sa unang medyas. Pero original din, na may wudu ka. Kasi ang ano doon, skin to skin. Oh, it's good. Skin to skin. Ibig sabihin, kiniyas mo sa tayam mo? Kiniyas sa tayam. Okay. Italyado. Okay. Now, pagdating sa unang sinabi binanggit natin kanina, sabihin, yun nga, nagsuot ng unang khuf, pagkatapos ay nawala ng wudu, then nagpunas dito, at pagkatapos ay nagsuot ng ikalawang khuf or medyas. So dito nagkaroon ng pagkakaiba-iba ng opinion ng mga scholar hinggil sa taong nagsuot ng unang khuf, pagkatapos ay nawala ng wudu, pagkatapos ay nagpunas dito, at saka nagsuot ng ikalawang khuf. So maaari ba siya magpunas sa ikalawang khuf? Merong dalawang opinion mga kapatid. Unang opinion, hindi pinahihintulutan ang pagpunas sa pinakaibabaw na khuf. Okay? Ito ang pananaw ng karamihan sa mga scholar, ang mga Hanafiya, Shafi'iyya at saka Hanabila. At ano yung mga dahilan? Una, ang hatol ng pagpunas ay nakatalaga na sa unang khuf. Kaya ito ay naging bahagi na ng mga kasapi ng wudu sa hatol ng Sharia. Pangalawa, ang pagsusuot ng isa pang khuf matapos lumipas ang bahagi ng itinakdang panahon ng pagpunas ay humahadlang sa pagbuo at pagpapatuloy ng hatol dito. So, ibig sabihin ay hindi na magiging continuous yung rulings doon sa tinatawag na unang pagsuot. O mapuputol yung tinatawag na rulings. So, yan ang unang pananaw. Medyo komplikado. Pangalawang pananaw, pinahihintulutan ng pagpunas sa pinakaibabaw na khuf. Ito ang pananaw ng mga Malikiya, ang lumang pananaw sa madhab ng Shafi'iyya, at ito rin ang pinili ni Sheikh bin Baz rahimahullah. Okay. Ang dahilan, sapagkat ang pagpunas ay pumapalit sa paghuhugas ng paa, sa pag-aalis ng hadath. Kaya ang pagsusuot ng dalawang khuf,
ay itinuturing na naganap habang nasa kalagayan ng kadalisayan. Ibig sabihin, ang katwiran nung grupo na ito, since na yung pagpunas ng pangalawang hoof ay nangyari sa talatawag na tahara, I mean, there is no comparison and there is no distinction. Valid pa rin yun kasi nasa ano. Ito na. Okay? Ito yun. Ibig sabihin, kahit ako sa una, doon sa issue na ito, yung nagsuot ng medyas, pagkatapos ay, kumbaga ay, hindi, nagsuot ng una at saka pangalawa at saka ngayon ay magpupunas. Kahit ako, ay doon ako sa pangalawang opinion. Now, another scenario, nagsagawa ng wudu, nagsuot ng unang hoof, pagkatapos ay nawala ng wudu at nagsuot ng ikalawang hoof bago pa magpunas sa una. Yun yung kanina. Okay. Shh. Oy. Oy. Anong pinagtatawa ng Diyos? Shh. Ha? Hindi ko daw kasalanan yung katawan eh. Ano yun? Yung? Hindi ko daw kasalanan yung gano'n. Kasi katawan na daw eh. Kaya sabi mo sa kanya, ang Islam, hindi mo kailangan mahirapan. Kasi isipin mo, kasi Yung tao, gusto palagi yung pagkaan sa buhay. Ayaw nang magsubok. hindi akas na ustad, hindi niya kailangan pahirapan. Kasi kung pahirapan mo, maraming lalabas sa pananampalataya. No. Lahat naman kayo may mga points. Oh. So, bibigyan ko kayo ng 10 points pa bawat isa sa inyo. Pero yung scenario binalitan kanina, yung previous scenario, I mean, pinakamagaan na pamamaraan ay yung pangalawang opinion. Eh, kung gusto mong sundin yung unang opinion, buhay mo yan. It's up to you. Okay? Eh, yun ang gusto niya eh. Wala tayong magawa. Kasi, ganito. Kasi may mga bagay na sa ibang tao, mahirap para sa kanya, pero madali sa ibang tao. Nakadepende yan sa tinatawag na ano. Malinaw? Okay. So, ano magagawa mo ngayon kung yung mabigat sa'yo, magaan sa kanya? Hindi mo pwedeng ipilit. Okay? Yung bagay doon sa kanya. Okay. Ito na yung ikatlong senaryo. Ay, makinig. Ito na yung ikatlo, yung pinag-usapan natin. Okay, ito yan ha. Nagsagawa ng wudu, tapos nagsuot ng unang hoof, ng unang medyas, pagkatapos ay nawala ng wudu, at nagsuot ng ikalawang hoof. Okay, bago pa magpunas sa una. Malino? No. Nagwudu ka. Pagkatapos, nagsuot ka ng medyas. Okay. Tapos, na-invalid ang wudu mo. Tapos, nagsuot ka ulit ng panibagong medyas, which is, dinubli mo yung tinatawag na medyas. Then, saka ka magwudu. Now, sa pagkakataon nito, valid ba ang pagpunas ng medyas doon sa tinatawag na pangalawa? Ha? Iba yung scenario kanina. Kasi, yung unang scenario kanina, sinuot mo na yung tinatawag na pangalawang medyas na may wudu ka, na hindi pa invalid ang wudu mo. Hindi, parehan. Ang unang senaryo, nagwudu ka. Nagsuot ka ng medyas. Okay? Pagkatapos, nagsuot ka ng panibagong medyas, dinubli mo. Then, saka pa na-invalid ang wudu. O, saka ka magwudu. Yun nga, yung nagkaroon different opinions nga. O, yung pangalawang senaryo, nagwudu ka. Nagsuot ka ng medyas. Na-invalid ang wudu mo. Okay? Tapos, saka ka magsuot ng pangalawang medyas. Then, saka ka magwudu. Malinaw? Malinaw. May pagkaiba, wala? So, ang tanong is, valid ba ang punas sa pagkakataon ito ang medyas o hindi? Okay. Pakinggan natin ang sagot. Sino man ang nagsagawa ng wudu, nagsuot ng unang hoof, pagkatapos ay nawala ng wudu, at saka nagsuot ng ikalawang hoof, bago pa man magpunas sa unang hoof, hindi siya maaaring magpunas sa pinakaibabaw o panlabas na hoof. Okay? Invalid doon sa pangalawa, doon sa ibabaw. Ito ay pinagkaisahan ng 4 na kilalang madhab ng fiqh. Ang Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, at saka Hanabila. Okay? Naitala rin ang pagkakaroon ng ijma sa bagay na ito.
So, pag nangyari yan, kinakailangan mong ubarin yung pinakaibabaw na medyas, yung pangalawang medyas. Okay? Kasi yung valid lamang, applicable lamang doon sa unang medyas. Kasi nga, sinuot ko yung pangalawang medyas, sa kalagay wala ang tahara. Ito? Ijma. Okay? So, anong dahilan? Isa sa mga kondisyon upang maging pinahintulutan ng pagpunas sa khuf ay ang pagsusuot nito habang nasa kalagayan ng tahara. Ngunit sa kasong ito, isinuot niya ang ikalawang khuf habang siya ay nasa kalagayan ng hadath. Okay? So, malinaw yun. O, argue? May argue ka? Wait. So, malinaw yun, ha? So, actually, nangyari din... Ha? O nga, kasalan yung udo mo, doon sa unang medyas yun. Hindi naman katulad sa temom yan. Yes. Paano sa halimbawa, dalawa yung medyas mo? Tapos umihi ka, napatakan mo yung medyas mo, tinanggal mo na yung isa. Paano? Halimbawa, dalawa yung medyas mo, Okay. umihi ka, Okay. napatakan ng umihi yung medyas mo, tinanggal mo lang yung dalawa, tapos ipinunasan mo lang yung pangalawa, hindi pwede ba yan? Yung nasa loob, ang sinasabi mo. Paano mapatakan na sa loob, samantalang mayroong nasa ibabaw? Halimbawa, dalawa yung medyas ko, dalawa yung Okay, dalawang medyas mo. umihi ako, Okay. tapos napatakan ng umihi yung medyas ko, Wait, sa ibabaw. Okay, tapos? tinanggal ko ngayon na nasa ibabaw. Okay. Tapos nagpuno ako, pinunasan ko lang yung nasa ilalim. Hindi ko na binalik na sa ibabaw. Pwede ba yun? Ay, walang problema doon. Kasi, bakit? Kasi ang pinunasan mo, ay walang duda, yung una. Yung una, tinanggal mo yung dumi. Okay? Malinaw? So, walang problema doon. Ang problema dito ngayon, pinunasan mo yung tinatawag na ihi ngayon, tapos sinuot mo ngayon yung tinatawag na pangalawang medyas, saka nagudo. That is invalid. Kasi nga, tinanggal mo yung pangalawang medyas na wala ka na sa kalagayan ng tahara. At pag sinuot mo ulit yun, hindi mo na pwedeng tinatawag na punasan. Oh, malinaw? Okay lang sana kung tanggalin yung medyas, halimbawa, nasa kalagayan ka ng tahara, may umihi, hindi ihi mo, ihi ng iba. Tapos, tinanggal mo ngayon yon. Tapos, pinunasan mo. Okay? Pero still pa rin valid yung wudu mo. Tapos, nilagay mo ulit. So, sa kalagayan ito, pwedeng punasan yung pangalawang medyas. Malinaw? Kasi hinubad mo yun na nasa kalagayan ka ng tahara. Okay? Malinaw? Okay ba yun? Masalimuot, alam naman, masalimuot talaga yung fiqh. Napakadetalyado ng fiqh. Ano naman problema mo? Magpasalamat ka. Kasi ayon sa pag-aaral, ito ay lunas sa tinatawag na lunas sa sakit. Oh. Oo. Di mo. Oy, ano daw yung gas daw noon, kapatid. Oy, nakakaano ng sakit nakakales ng ang mahalaga meron siyang health benefits. Ha? Oy, kahit research to yan, mayroong benefits ang paglanghap ng utot. Meron health benefits yan. Ha? May amoy manuwala. Uy. Okay na yung okay na yung arguments. Okay, section 7 tayo mga kapatid. Ang pamamaraan ng pagpunas ng medyas.
Wag niyong wag niyong i-bend ang loha. Okay. So, sa pagkakataon na ito, pag-uusapan natin ngayon yung pamamaraan ng pagpunas sa khufain. Okay, pagpunas sa dalawang medyas. At meron tong iba't ibang paksa. Unang paksa ay pagpupunas sa ilalim ng khuf. Okay? Pagmas sa ilalim. Okay. Kung halimbawa, pinunasan mo ang mangyayari. So, hindi isinasagawa ang pagpupunas sa ilalim ng khuf. Ito ang pananaw ng mga Hanafiya, Hanbali at saka Zahiri. At ito rin ang sinabi ng ilang mga salaf. Ito rin ang pinili ni na Ibn al-Mundhir, Sheikh bin Baz at Sheikh Uthaymin, rahimahumullah. You know? So, ibig sabihin mga kapatid ay ang rulings, okay, not prescribed. You know? Hindi siya pinahintulutan. Hindi pwede na pag ikaw ay nagpunas ng medyas ay pupunasan mo yung ilalim. Eh, di ba? Ilalim ba yung ganito? Sa atin, alam natin kung saan tayo nagpupunas ay walang iba kundi ang sa ibabaw. Ano? Ito na. Ito na yung patunay. Patunay mula sa mga athar. Ibig sabihin ng athar, ito yung hadith mula sa mga sahaba. Pag sinabing athar, mga kapatid, particularly ito yung mga kasabihan ng sahaba o kaya ginawa ng mga sahaba. You know? At of course, yung mga sahaba, tandaan natin, hindi sila gumagawa maliban lamang na mayroong sila nakikita o kaya approval ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nila basta-basta gumagawa sila, no? Lalo pag ito ay ibada. Ibig sabihin, meron silang pamantayan. Bakit nila ginawa yun at bakit sinabi nila yun? Mula sa hadith niya ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sinabi niya, "Law kana ad-dinu bir-ra'i, no? Lakana batinul qadamaini ahaqqa bil mash min adh-dhahirihima. Wa qad masaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dhahri khaffaihi." Amig sabihin, kung ang relihiyon ay ibabate lamang sa opinion, ibabate lamang sa isip ng tao at pananaw ng tao, ang ilalim ng dalawang paa ang higit na karapat-dapat na pupunasan kaysa sa ibabaw ng mga ito. You know? Ngunit nakita ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinunasan ng ibabaw ng kanyang dalawang khuf at wala siyang iniwang eksplanasyon sa kanyang mga sahaba kung bakit ginawa nila yon. I mean, they really understood kung ano ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, pinaliwanag ito ng mga ulama na ibig sabihin, basically, ang ating pananampalataya, hindi lahat nakukuha sa opinion. Hindi lahat nakukuha sa talatawag na lohikal, sa logic. Okay. Look at the paradise. Look at the hellfire. Diba? Look at the barzakh. Tingnan mo yung barzakh, yung kabilang mundo, yung tinatawag na paraiso at impyerno. Diba? Hindi yan pwedeng makuha sa pamamagitan ng kaisipan. Yes. Kaisipan. Kasi bakit? Mababaliw ka. Masisira ka. Magkakagulo. Di malinaw? So tayo ay nakabatay lamang kung ano yung nakasaad sa teksto, kung ano yung dumating sa mga sa mga teksto. You know? Sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad o sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon tayo makabatay. Kung mayroong binigay na eksplanasyon ng Sharia, yun yung eksplanasyon na yun. Malinaw? Kung walang binigay na explanation, ibig sabihin, sinusubukan ka kung hanggang saan yung pagsunod mo sa Sharia, sa Islam, no, sa Quran, sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi logically, bakit pupunasan yung ibabaw, samantalang hindi naman yun yung pangyapak. Hindi naman yun yung nadudumihan, kundi yung ilalim ng talampakan. You know? Kaya naman, ang relihiyon natin ay nakukuha at nakabatay sa dalil, sa tinatawag na evidence and proof sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun ang ginawa ng Propeta sallam, siya ay nagpuna sa ibabaw at yun ang ating tularan. You know? At hindi natin pwedeng ilabagin yun, mga kapatid, sapagkat ibada ang pagpunas ng medyas when it comes to wudu.
Sa isa pang salaysay, nakasaad, law kana dinu birra'i, lakana asfalul khuffi, awla bil mas'amin a'la. Kung ang relihiyon ay babate lamang sa opinyon, ang ilalim ng khuf, ang higit na karapat-dapat na punasan kaysa sa ibabaw nito. Linaw ba? Maliwanag ba? Walang issue dito mga kapatid. Kaya man sinabi ni Sheikh bin Baz, rahimahullah, kabilang sa mga dapat bigyang pansin ay pagpunas lamang sa ibabaw ng paa, hindi na kailangang punasan ng sakong ni ang ilalim ng khuf. Kapag napunasan niya ang ibabaw ng kanyang mga paa, ito ay sapat na. Sapagkat ang Propeta sallam ay nagpupunas lamang sa ibabaw ng dalawang khuf at hindi obligado ang pagpunas sa sakong ni sa ilalim nito. Ang sunnah ay ang pagpunas lamang sa ibabaw, batay sa napatunayan mula kay Ali radhiyallahu anhu na kanyang sinabi, yun nga yung binanggit natin kanina. Sinabi ni Sheikh Uthaymin, ang pagpunas sa ilalim ng khuf ay hindi kabilang sa sunnah. Kung sino man magpunas sa ilalim ng tinatawag na khuf or medyas ay hindi natupad niya ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So malinaw ba yung mga kapatid? Walang issue dyan? Okay. Ikalawang paksa, ang pag-uulit ng pagpunas sa khufain. Ibig sabihin, hindi lang isang beses, pangalawang beses, dalawang beses mong pupunasan ng paulit-ulit. Diba ang nun sa atin ay isang beses lamang? Tama? Okay. So anong hatol dito mga kapatid sa panampalatayang Islam? Ang hatol dito ay makruh. Ang rulings ng pag ito'y paulit-ulit mong pinunasan, hindi lang isang beses bagos pangalawa o pangatlo, the rulings is makruh. Still na valid, pero nakagawa ka ng makruh. Ano bang gusto mo? Yung pure na sunnah o may halong makruh? Ito'y makruh, ito hindi ka nais-nais mga kapatid. Ang pag-uulit ng pagpunas sa khufain, ito ang malinaw na pananaw ng karamihan sa mga scholar, kabilang ang mga Maliki, Shafi'i at saka Hanbali. At ang patunay ay walang duda ay mula sa sunnah. Mula sa hadith al-Mughira bin Shu'bah radhiyallahu anhu sinabi niya, kuntu ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaytu li'anzi'aha fayhi faqala dahuma fa inni adkhaltuma ala tahiratayn famasaha alayhima. Kasama ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang paglalakbay, inabot ko ang kaniyang dalawang khuf upang hubarin ang mga ito, ngunit sinabi niya, hayaan mo ang mga ito sapagkat isinuot ko ang mga ito habang ako ay nasa kalagay ng kadalisayan, kaya't pinahiran niya ang mga ito. So pinahiran niya, ibig sabihin ng isang beses lamang. Kaya naman, ang hadith na ito ay walang ipinapahiwatig na inulit ng Propeta sallam ang pagpahid. Sa halip, ang maliwanag na kahulugan nito ay minsan lamang niya pinahiran ang mga ito. Dahil dito, itinuturing na makruh ang pagsalungat sa paraang inilahad sa sunnah. Ikalawa, sapagkat ito ay isang pagpapahid, kaya hindi nirekomenda ang pag-uulit nito katulad ng pagpahid sa ulo sa wudu. Di ba? So, everything na may kinalaman sa pahid, pagdating sa wudu, mga kapatid, ay isang beses lang. Parang kiniyas nila doon sa pagpunas sa ulo, which is pahid o pagpunas, isang beses lamang. Then logically, o kay analogy, ay pwede itong kiyasan, pwedeng ikiyas doon sa pagpunas sa medyas na isang beses lang. Okay? Ikatlo, sapagkat ang kadalisayang ito ay isang pinadaling uri ng paglilinis, kaya kung paanong ito ay pinagaan sa paraan ng pagsasagawa, gayon din ito ay pinagaan sa dami o bilang, kaya hindi na kinakailangan ulitin ang pagpapahid. Okay, so ang proof ay ang sunnah. Pero nakakita na ba kayo na nagpunas ang medyas na pinunasan niya ito ng paulit-ulit? Diba? Bukod sa ilang beses, inikot pa sa ilalim. Diba?
ang sunna ay 3 beses, ang wajib ay 1 beses, ang higit sa 3 ay hindi na ito sunna, khilafus sunna, maliban lamang kung kinakailangan. Halimbawa, tiyak ka na may hindi pa nahugasan after ng 3 beses, kailangan mo itong hugasan ng pang-4, pang-5, hanggang sa matiyak mo na ito'y nahugasan. You know? Pero nagiging customary na yon, parang nag-doubts ka, hindi na pwede yan. You know? Okay. So, walang tanong dyan, mga kapatid. Malinaw? Okay, third topic sa bagay na ito, dapat bang unahin ang kanang paa bago ang kaliwa o sabay na punasan ng dalawa? Meron kayo nakikita nagpunas lang sabay? Meron kayong di nakita, ang wilong sa atin ay kanan sa kanan, kaliwa sa kaliwa. Meron naman kayo nakikita na lahat kaliwa? O kay lahat kanan ang ginamit? Di ba, pag lahat kanan, ganun. Pag lahat kaliwa, ganun. Pag sabay, ganun. Ano yun? Isang beses nga lang. Kaya nga, kanan, ginamit. Ang ginamit. Ang iba nga, kaliwa ang ginamit. Ang iba, sabay. Sa atin kasi, kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa sa kaliwa. Okay? Yan ang, actually, yan ang ginawa ko. Pag kanan sa kanan, kaliwa sa kaliwa. Ay, ito na, pag-usapan na nga natin. Dapat ba unahin ang kanang paa bago ang kaliwa o sabay na punasan ng dalawa? So, okay. Ang tamang paraan ay unahin ang pagpupunas sa kanang paa. Okay? Saka ang kaliwang paa. Ibig sabihin yan ng sunna. Kung ano yung kanan, yan ang dapat unahin. Kung ano yung kaliwa, yun dapat ang huli. Ito ang paraan ng mga Malikiya, Shafi'i, at isa sa mga salaysay sa madhab ng Hanbali, at ito rin ang pinili ni Sheikh bin Baz, rahimahullah. Ito ay batay sa mga sumusunod. Una, sapagkat ang pagpunas ay pamalit sa paghuhugas. At ang pamalit ay may kaparihong hatol ng pinalitan. Kaya kung ang papaano inuuna ang kanang paa bago ang kaliwa pag naguhugas ng mga paa sa wudu, gayon din ay inuuna ang pagpupunas sa kanang khuf bago ang kaliwa kapag nakasuot ng mga khuf o ng medyas. Kasi ba, yung pagpunas ay kapalit ng paghugas. At ang ruling sa paghugas ay ang sunna ay ang una, yung kanan. Gayon din, mga kapatid. Pangalawa, sapagkat walang malinaw at tahasang teksto na nagsasaad na dapat punasan ng dalawang paa ng sabay. Okay, kaya nanatili ang pangunahing batayan na mainam at kanais-nais ang pag-una sa kanang bahagi o atayamun. Okay? Ang tayamun, ibig sabihin ng tayamun ay pag-una sa kakanan. Yamin, from the word yamin. Tayamun. Nangangahulugan dito, mga kapatid, na walang naisaad sa mga teksto ng katibayan sa Sunan Prophet Sallam na sinabay niya yung tinatawag na pagpunas. Kung ginawa mo naman yun, valid pa rin yun, pero hindi mo nasunod yung tumpak na sunna. You know? So, ibig sabihin, ang sunna ay sapagkat, generally speaking, mayroong batayan na parang sa salaw sa yu'jibut tayammunu fi tarajulihi, okay? O fi ghairihi. Ibig sabihin, ang Prophet Sallam ay inuunya lagi ang kanan. Sa tuwing nagsusuot siya, sa pag nagsusuklay siya, nagsusuot siya ng tsinelas, inuuna lagi yung kanan sa lahat ng bagay. Maliban lamang sa may mga teksto na inuuna yung kaliwa, kagaya halimbawa ng pagpasok sa talikuran. Kasi may teksto na yan na inuuna yung kaliwa. Malinaw? Okay. So, yun yung mga kapatid, ha? At the same time, kapag kanan sa kanan, kaliwa sa kaliwa, walang problema. Pag gusto mo ng lahat ay kanan gamitin mo,
wala rin problema. Pag gusto mo ng kaliwa gamitin mo, wala rin problema. Ang mahalaga na ay sa katuparan ng pagpunas. Pero ang tumpak ay mauna ang tinatawag na kanan. Okay. Ganon din instead sa wudu. Yes, of course. Kasi natandaan ko noon, may sumita sa akin. Nung hinugasan ko yung paa ko na dalawang kamay. Sabi niya, ang panghugas ng daw ng kamay ay ng paa. Dapat kaliwa. Actually, yun, sa mga Shafi'i scholar, yun yung kanilang pamantayan. Kasi nga, since sa paglilinis yan, ang dapat na paglilinis ay kaliwang gagamitin. Ay, sa Western, meron din sila. Yes, sa mga Shafi'i yan. Sa mga madam ng Shafi'i yan. Maging sa kanila yung pagsiwak, ilan sa mga Shafi'i? Kaliwa. Ang pinakamay na gagamitin ay kaliwang kamay sapagkat yan ay kadur, ibig sabihin ng kadurat, ibig sabihin marurumi. So, anong mabangin na paglilinis, mas mainam gamitin yung kaliwa. But of course, sa mga jimhurul ulama, pagdating sa pagsiwak, ang kanan ang gagamitin. Okay? Ha? Sa akin, personally, kanan. Pero pag Shafi'i ka, kaliwang mainam. Pagkaliwit eh. Oh, may mga sa mga kaliwit eh. Okay, section 5. Okay, section 4 pala ito. Duration ng pagpunas. Malinaw? Ang tagal ng pagpunas. Sa pag-usapan natin ngayon mga kapatid, ang duration o tagal ng pagpupunas. So, at ito ay mayroong iba't ibang paksa. Unang paksa, ang tagal ng pagpupunas para sa ninirahan at saka sa manlalakbay. Okay, dala tayo sa traveler. Okay? And dweller. Ibig sabihin sa mga nanirahan at hindi manlalakbay. Okay? So, ang nanatili sa kanyang lugar o mukim ang tawag mga kapatid. Mukim ha? Pag sinabing mukim, yung nagstay. Ay maaaring magsagawa ng pagpupuna sa loob ng isang araw at isang gabi. Gabi? Okay tayo dyan. Non-traveler ay, ano yun? 24 hours. 24 hours ang tinatawag na duration. Within 24 hours, valid pa sa kanya ang magpunas ng medyas. Samantalang, ang manlalakbay o musafir ay maaaring magsagawa nito sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mukim, ha? Ninaw? Musafir. So ito ang pananaw ng nakaraming mga scholar o jumhur, kabilang ang mga Hanafiya, Shafi'i at saka Hanbali. At ito rin ay isang salaysay mula kay Imam Malik, pananaw ng isang pangkat na mga salaf, at siyang pinili rin ni Ibn Hazm rahimahumullah. You know? Okay. Anong patunay? Ang patunay mula sa sunnah, mula kay Shuraih ibn Hani, sinabi niya, Ataitu Aishata as'aluha anil mash alal khuffaini faqalat alayka babni Abi Talib fasalhu fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
فسألناه فقال جعل رسول الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن المسافر ويوما وليلة للمقيم. Sabi ni Shuray bin Hani, isa sa mga tabi'in, pumunta ako kay Aisha upang tanungin siya tungkol sa pagpupunas sa 2 khuf. Sinabi niya, pumunta ka kay Ali bin Abi Talib at tanungin mo siya sapagkat siya ay naglalakbay kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tinanong namin siya at sinabi niya, itinakda ng Propeta sallam para sa manlalakbay ang 3 araw at 3 gabi at para sa ninirahan ang 1 araw at 1 gabi. You know? At mula kay Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu sinabi niya, kana Rasulullah alaihi wasallam ya'muruna idha kunna ala safarin an la nanzi'a khifafana 3 ayyamin wa layalihinna illa min janabatin walakin min gha'itin wala wa bawlin wa naumin. Ang sugo ng Allah ay nag-uutos sa amin kapag kami ay nasa paglalakbay na huwag alisin ang aming mga khuf sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Maliban kung dahil sa janaba, ngunit hindi kailangang alisin ang mga ito dahil lamang sa pagdumi, pag-ihi, o pagtulog. Okay? At of course, pangalawang batayan mula sa mga athar. Mula kay Abu Uthman an-Nahdi, sinabi niya, Hadartu Sa'dan wa ibn Umar, yakhtasimani ila Umar fil mas'al al-khuffain. Nasaksihan ko sina Sa'ad at Ibn Umar na nagtatalo sa harap ni Umar tungkol sa pagpupuna sa 2 khuf. So mga sahaba ito, nagtatalo ba? Parang kayo ba, nagdi-discussion? Hindi, ikaw yung mali. Hindi, ako yung tama. Ganito. Oh, yung dalawang ito, si sahaba, si Sa'ad at saka si Ibn Umar. Nagtatalo sila sa harapan ni Umar bin Al-Khattab. Kaya sinabi ni Umar, maaaring magpunas ang isang tao hanggang sa katulad ng oras na isinuot niya ang mga ito sa loob ng 1 araw at 1 gabi. Ibig sabihin sa hindi man malalakbay. At mula kay Shuray bin Hani al-Harithi, sinabi niya, Sa'altu Aliyan anil mas, faqala lil musafir 3 wa lil muqim yawman wa layla. Tinanong ko si Ali tungkol sa pagpupunas at sinabi niya para sa malalakbay ay 3 araw at 3 gabi at para sa dinirahan ay 1 araw at 1 gabi. Okay. So walang issue dyan mga kapatid. Oh yes. Yung sabi mo nung nakaraan, pag umumpisa yung oras niya sa unang pagpunas. Ay, ito na nga. Susunod na nga actually. Hindi kasi sabi ko sa atin, simula nung pagsuot eh. Nung sabi ko sa atar ni Omar. Hatar ni Umar, simula ng pagpunas. Pagsuot. Kasaksihan ko si... Hindi sinabi. Maaaring magpunas ang isang tao hanggang sa katulad ng oras na isinuot niya ang mga ito sa loob ng 1 araw at 1 gabi. Maaaring magpunas. Hindi kung kailan hindi pinaano dito. Kung kailan magsimula ang tinatawag na pagpunas. Okay? Kasi ito yung pangalawang paksa. Kailan simula ang panahon ng pagpupunas? Malinaw? Kailan magsisimula? Ang tanong dito, kailan siya magsisimula? Ilang natirang oras? 10 minutes. Simula ang duration. Kailan magsisimula ang duration? Kung A, litrang A, kung kailan ito unang sinuot, litrang B, kung kailan ito unang pinunasan. Unang pinunasan. Ha? Kailan mo ito unang pronunciation? B. Okay, sure ka? Halimbawa, sa unang senaryo, Dhuhr, nagwudu ka. Alas 12 talaga ng tanghali. Nagwudu ka, sinuot mo ang medyas. Yan ang unang senaryo. Pagkatapos noon ay, dyan magsisimula yung tatakbo yung 24 hours ng isang mukim. Ibig sabihin, maging invalid ito hanggang sa kinabukasan ng 12 o'clock. Pangalawa, okay? Dhuhr, the same, alas 12 ng tanghali, nagwudu ka, nagsuot ka. Subalit, na-invalid ang wudu mo noong alas 2 ng hapon. Tapos nagwudu ka, doon mo pinunasan, unang pinunasan. Okay. Then, mula doon, tatakbo ng 24 hours para sa isang mukim, tatakbo ng 24 hours, alas 2 kinabukasan ma-invalid ang pagpunas. So ano, A or B? B. Okay. Ibig sabihin kung kailan mo unang pinunasan, doon magsisimula ang bilang ng 72 hours at saka 24 hours sa mga mukim at saka mga traveler. So ang panahon ng pagpupunas ay nagsisimula sa unang pagpupunas matapos magkaroon ng hadath.
Ito ang pananaw ni Al-Auza'i, Abu Thawri, isang salaysay mula kay Imam Ahmad, isang salaysay mula kay Abu Dawud al-Zahiri, at ito rin ang pinili ni na Ibn al-Mundhir, Am Nawawi, Sheikh bin Baz, at maging Sheikh Uthaymin, rahimahumullah. You know? Okay. So, I think dito muna tayo mga kapatid. The rest ay ipagpatuloy natin sa mga susunod, inshallah binillah. So, Allahu a'lam bisawab, so nakabihamid, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then